Inilibing na ang dalagitang hinihinalang ginahasa muna bago pinatay sa Los Baños sa Laguna. Hustisya ang sigaw ng naulilang pamilya. Nakatutok si Steve Dailisan. Napuno ng mga kaanak, kamag-aral at guro ng 14 anyos na rape slave victim na si Rochelle Cecil Heronda ang San Antonio de Padua Church bago siya ilibing kanina. Isa si Cecil sa mga biktima ng karahasan sa Los Baños. Pigil ang luha ng kanyang inang si Lailani habang nakikinig sa misa. Ang mga kaklase naman ni Cecil, walang patid ang pagluha. Hiling nila, hustisya. Matapos ang misa, bitbit ang mga lobot bulaklak, tinahak nila ang daan patungo sa Los Baños Public Cemetery. Doon na kumawala ang emosyon ni Lailani habang isinasara na ang kabaong ng anak. Hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng malay. Panglima sa 8 magkakapatid si Cecil na nagtitinda ng sampagita sa loob ng UPLB campus para makatulong sa ina. Nawala ka lang sa buhay ko, pero sa puso ko mananatiling na kasama ng Panginoon. Huwebes noong nakarang linggo nang matagpuan ang kanyang walang buhay na katawan sa damuhan malapit sa kanilang tirahan sa Riverside, Santa Fe, Barangay Malaking Bato. Sinakal at hinalay di umano ang dalagita ng mga di pa nakikilalang sospek. Gumawa nito, sabuko ka na. Kung sino man kayo, sabuko na kayo pag nasahan yung ginawa niya sa anak ko. Ginusto yun daw eh. Ginawa yun daw eh. Wala pang naaarestong sospek ang Los Baños Police pero may lead na raw sila sa gumawa ng karumal-dumal na krimen. Sa impormasyong nakuha ng GMA News, 4 na lalaki ang sinailalim ng pulisya sa DNA swab testing para i-match sa semen samples na nakuha mula sa biktima. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. At tungkol pa sa isa pang krimen, idinitalye ng nagsilbing ikangay lookout ang nangyaring pang-hold up at pagpatay sa estudyante ng UP Los Baños na si Ray Bernard Peñaranda. Itinuro rin niya ang dalawa pa niyang kasamahan pero ayon sa pulisya, hirap silang matimbog ang dalawang sospek dahil may mga kaanak daw na opisyal ng barangay. Nakatutok si Chino Gaston. Sumugod ang mga pulis Laguna at CIDG sa bahay na ito sa Barangay Bayog sa Los Baños kagabi kasama ang mga miyembro ng media. Bahay daw ito ng umano'y nobya ng isa sa mga sospek sa pamamaslang sa UPLB student na si Ray Bernard Peñaranda. Kasama sa operasyon si Joseph Beltran, ang umaming lookout noong linggo ng madaling araw ng hold-upin at patayin si Peñaranda. Itinuro ni Beltran ang mga kasamang sina Tyrone Kennedy Terbio, 19 anyos at Carl Dactil de Guzman, 26 na taong gulang. Pero di nakita ang dalawang sospek. Isa si Beltran sa 3 lalaking inimbitahan kahapon ng Laguna Police. Doon ito umamin na kasama siya ng hold-upin at patayin si Peñaranda. Kwento ni Beltran, alas 10 pa lang daw ng Sabado ng gabi, nag-aabang na sila ng maho-hold up sa parking lot ng isang Vegas Center sa labas ng UPLB campus. Isang babae raw sana ang target nila, pero di raw ito lumiko sa madilim na kalye kung saan balak siyang hold upin ng mga sospek. Dahil wala ng madaling araw, dumaan daw si Peñaranda at dalawang kasama sa F.O. Santos Street na natiling lookout daw si Beltran, sakay ng motorsiklo, sina Terbio at de Guzman. Tinulak daw ni Terbio si Peñaranda at pilit inagaw ang bag nito. Nakipag-agawan daw si Peñaranda sa bag niya. Si Terbio raw naglabas ng balisong sabay unday ng saksak kay Peñaranda. Nakita raw ni Beltran na nakatakbo pa si Peñaranda bago ito bumagsak sa kalye. Tumakas papalayo sina Terbio at de Guzman gamit ang motor. Humihingi po ako ng tawad dun sa ginawa po. Dun po lang po sa ginawa ko. Pero dun po sa ginawa ng Tyrone, hindi po. Bahala na po siya sa sarili niya. Kasi wala naman po sa planong papatayin eh. Na ganun eh. Kumbaga, makakuha po ng pera. Sinampahan ng Laguna Police ng reklamong murder ang 3 sospek na dati ng sangkot sa mga kaso ng robbery, illegal drugs at pagnanakaw. Ayon kay Laguna Police Chief Senior Superintendent Gilbert Cruz, may mga kamag-anak na barangay opisyal ang dalawang sospek kaya mahirap matimbog. Last night, we conducted a series of
raids dun sa mga houses, safe houses ng mga suspects natin. And last night, ang pinasok na lugar ay 6 na lugar. Unfortunately, wala na tayong dinatnan dahil nakatunog na siguro itong mga to, kaya wala na sila nung nagdatingan yung mga operatiba natin. May malaking katotohanan na itong mga barangay officials na ito pinagtatakpan itong mga pumatay kay Ray Peñaranda. Patatawag po natin ang mga barangay officials na ito, barangay captain ng barangay San Antonio at Batong Malaki, para malaman po natin kung may katotohanan itong sinasabi ng ating nahuling suspect. Kagabi naman sa indignation rally ng mga estudyante ng UPLB dahil pa rin sa pagkamatay ni Peñaranda. Sa gitna ng pagsasalita ni Laguna Vice Governor Cesar Perez, nahagip ng aming kamera ang kaguluhan sa aming likuran. Di kasi nagustuhan ng ilang taga-kampo ng vice-gobernador ang komento laban sa kanya ng ilang estudyante ng UP. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Maliban sa mga kaanak at kaibigan ng pinaslang na si Ray Peñaranda, dumalaw rin sa burol sina Rizal Governor Jun Henares at Laguna Governor E.R. Ejercito. Nangako silang tututukan nila ang kaso. Mula sa Tanay Rizal, Nakatutok Live, si Rafi Tima. Rafi? Tuloy, Mel, ang pagbuhos ng pakikiramay sa pamilya Peñaranda sa ikatlong araw ng burol ng UPLB student dito sa Tanay Rizal. Bukod nga sa mga taga rito, may mga nagaling pa ng Los Baños, Laguna at nagsadya dito para makiramay. Ang Volunteers Against Crime and Corruption ay tungo na rin dito para makiramay. Ang lokal na pamahala naman ng Tanay nagbigay na ng kontribusyon para tumaas ang reward money para mahanap ang pumatay kay Ray Bernard. 50,000 piso ang ibinigay ng lokal na pamahalaan ng Tanay para mapataas ang reward money, na ngayon ay nasa 350,000 pesos na para sa sinumang makapagtuturo sa ng hold up at pumatay kay Ray Bernard Peñaranda. Magbibigay din daw ng financial assistance ang lokal na pamahalaan sa pamilya Peñaranda. Lungkot na lungkot po kami ang bayan ng Tanay kung kaya't kami po ay tumutulong na rin upang sa gayon ikare-resolve at kabibilis po upang sa gayon ay mahuli po. Sana sumuko na kung sino man yan sa laring yan. Nagtungo na rin dito si Rizal Governor Jun Henares at nangakong tututukan ang kaso ng UPLB student. Si Ray Bernard na ang pangalawang taga-Rizal na nag-aaral sa UPLB na napas lang sa Los Baños pagkatapos ni Given Grace Sebanico. Hindi pa kami tapos magluksado sa kay Given Grace. After a few months, eto na naman, no? Ayaw naman namin isipin na may kapabayaan ang UPLB, pero hindi mo rin kami masisisi dahil this is the second time. Madaling araw naman ang bumisita na rin dito si Laguna Governor E.R. Ejercito. Ang pulis ngayon sa Los Baños ay 82 at balak ko pa dagdagan ang kapulisan ng Los Baños para magkaroon ng police visibility. Dahil hirap na hirap ang mga barangay captain sa Los Baños at hirap din ang mayor. Kaya tinutulungan na po ng provincial government ang bayan ng Los Baños. Ang naiwang pamilya ni Ray Bernard pinipili namang sariwain ang masasayang alaala ng kanilang bunso at hindi ang lungkot ng kanyang pagpanaw. Bagamat hindi raw maiwasan ang pagtangis, mas marami naman daw talaga kasing alaala si Ray Bernard na nagpapasaya sa kanyang pamilya. Ito, makikita mo, lively, masaya. Makikita mo yung may times na umiiyak, nagigrieve. Pero lumalamang kasi yung tawanan namin dahil nga ang kengkoy-kengkoy ni Ray. This is a celebration of his life. Nandun naman yung pagluluksa eh. Hindi naman ibig sabihin na nagluluksa ka, mahaba yung mukha. Diba? Di ang pangit mo nun. Ang dami yung media. Paano naman ako nun? Diba? Ay makikita yun sa buong Pilipinas, tas ang pangit ko. Di nakakahiya naman. Pinaghahanda naman, Mel, itong ina ni Ray Bernard na si Professor Flor Bernard yung posibleng pagkikita nila ng magulang nitong si Given Grace Sebanico na tiga Binangonan na napas lang din sa Los Baños Oktubre noong nakarang taon. Hindi raw niya alam kung anong klaseng emosyon ang kanilang mararamdaman oras na magkita, lalo pat parehong ang taga UPLB na nag-aaral yung kanilang mga pinaslang na anak. Kapwa-profesor pa ang ina ng dalawang biktima sa University of Rizal System, bagamat nagtuturo sila sa magkaibang campus. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.